Hello Earthlings! Hello mga ka-oflodor, mga ka-doodles! Kumustamos mi amigos, mi amigas? So pag-usapan natin mga top gainers ngayon sa Pilipinas market. Ngayon ay June 18, 2026. So, yan, pag-usapan natin, ano? So, meron tayong top gainers dito na marami namang mga ibang top gainers, mga bangko, mga ano pa diyan, pero napag-usapan na kasi natin dati, eh. So, yung iba naman ano, so meron tayong Globe, si Ali, Wave Plus, 7-Eleven, AMI, Emperador, Brandy. Pero bago lahat mga ka-Flodor, huwag kalimutan kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pakipindot lang niya ng subscribe bell button din. Kung ikaw ay nagtitrade o gusto mo mag-monitor sa US market, meron din tayong channel, Doodle Goose to US Market. So marami tayong mga videos diyan, ano? Araw-araw tayo. 5 beses sa isang linggo tayo nag-trade o naggawa ng review. So English di Carabao, di batutin lang yan. Pasensyahan nyo na. So ang Pilipinas market ngayon nasa 6,147, up siya ng 0.53%. So, financial, industrial yung down. So, yung holdings, property, services, mining naman ang nagsiakyatan. Sana diyan ka lang sa 6,000 tapos wag ka lang bumaba. Diretso ka lang akyat, ano? So, ICT, bumalik na naman si ICT, humata ulit. Si Ali, yan sila ISIM, yan. So, tara let's, umpisa natin si Globe. So matagal na natin na-review si Globe ano dito. Sabi natin na ganyan, pag umangat dito, pwedeng bumagsak. So wala, galing dito bumagsak na siya ano, inuna. So parang nangyari diyan ay dito siya nagano, ganyan ang ginawa niya, oh, ganyan, di ba? So murahin natin 'yan, ilipat natin yung marka. So ganun pa rin pananaw natin kay Globe ano, long term. Long term lang talaga ang Pilipinas market kasi ito si Globe namimigay din naman ng dividends yan, eh. So, kahit na naghihintay ka umangat, hindi to ka nakabili, hintay ka lang ano, kasi babalik naman yan, eh. Kasi kung ano daw yung bumaba, dun yung aakyat din yan, magsawa din yan ano. So, dito siya, kung dito ka, maghintay ka lang, babalik din yan. Kundi bili ka lang dagdag ng dagdag para mahabol mo yung presyo na magkasalubong kayo. So, si Globe ay kailangan talaga niyang i-break itong kulay blue na 'to ano, sa last nating, video na may resistant 'yan. So, kaya nga nung dumating siya diyan, nung pumasok siya, nag-resist kaagad ano, bumagsak kasi may malakas-lakas na resistant diyan. So, ngayon baka humina na 'yan at sa ganda ng ano, merong mga buyers na dito na pumasok ulit. So, pwede na 'yan si Globe na umangat siguro sa darating na mga araw. O baka sa katapusan ng June mag-gano'n na 'yan siya, pullback konti, tapos bounce back, akyat naman. So, gano'n na lang 'yan yung gagawin ni Globe ano, hangga't maabot yung target price na 2,324. Ang target price naman ng ating mga broker ay nasa 2,320, 'yan oh, tumama nga dito, eh, dahil sa cap 'yan kay BDO, yung kay Metro 2,090, dito banda sa gitna 2,190 naman kay Cool dito. So, nandito sa may malaking chance talaga na aakyat diyan ano. So, kung dito ka nakabili ay kikita na kaagad yung ano mo, 27%. So ang ano dito, laro talaga sa Pilipinas, pag kumita ka na ng 10,000, 5,000, wag mo nang ano, wag kang masyadong ma-inlove sa mga stocks. Kasi ang presyo kasi sa stock ay akyat baba lang yan, eh. So binta mo na siya pag kumita ka na 5,000, 10,000 para lumago yung kapital mo. Kasi kung hindi mo ibibenta, sayang din, eh. Katulad nito ano. Dito ka nakabili ano, tapos umakyat diyan, may kinita ka na, bumagsak, hindi mo binenta. Tapos umakyat, ayaw mo pa rin ibenta, bumagsak. Oh, sayang 'di ba? 2 beses ka pinagbigyan na kumita. So kung kumita ka dito ng 5,000, bininta mo, binili ulit mo,
nung bumaba, so yung kapital mo nadagdagan ng 5,000. Nung dito kumita ka naman ng 10,000, yung kapital mo naman nadagdagan na siya ng 15,000, 'di ba? Yung 5,000 plus 5,000. Kaso hindi mo siya bininta, hindi ka nag-take profit, bumagsak, di nawala yung kinita mong 15,000. So, tapos nung umakyat naman, so ang tawag niyan ay swing trader, ano? O trader ka, hindi ka investor. Kasi yung mga foreigners naman na bumibili, hindi yan investor eh. Mga traders yan eh. Bumili yan sila para kumita. Pag kumita na yan, bibinta yan. Babagsak na naman ulit yan. So, wala. Hindi ka sumabay sa style nila. So, kailangan nating sabayan yung style nila. Ano? So, lalo na pag may mga dividends, yan yung time na maraming bilihan. Ano? So, ganoon lang palagi ang trading. Mas malaki ang kikitain mo kaysa trading, kaysa long-term investment. Di ba? Yung tingnan mo yung mga negosyante na nagbibinta sa mga buy and sell sila. Doon sila kumikita eh. So, ganoon lang yun. Si Ali naman. So, bagsak pa rin si Ali. Downward side pa rin siya. So, last nating review ay dito. So, yun pa rin yung niya. So, lipat lang natin, markahan yan. So, bumagsak si Ali, nakabawi naman siya. So, dito, kapag umangat yan siya dito, kailangan niya i-break talaga tong 15, para magtuloy-tuloy siya sa taas. So, downside naman, yung downside, ano bang meron dito kay Ali sa baba? So, meron pa tayo dito. Nasa malapit na pala tayo sa IPO. So, Ayala Land, ano na nangyari? O, katulad niyan, dito ka nag-invest kay Ayala Land, in love ka kay Ayala. Hindi umangat na dito. Kumita na ng yung pira mo, ayan ng 200%. Hindi mo pa rin bininta kasi gusto mo maging 1,000 pa. So, wala. Sayang yung di ba? Ganun. So, ganun lang talaga ang style dito. Pag kumita ka, binta mo. Pag ipit ka, hintay-hintay ka lang. Dagdag kada sahod. So, para madagdagan yung mo. At magkataon na balikan ka rin yan. At kikita ka na naman, So, ganun lang yun. So, si Wave naman, last nating si Philwave, mga gamings. So, upward direction naman siya, So, last nating review ay dito. Sabi natin na pwede umangat, yan. At pagdating dito sa mga resistant na yan, pwede mag-down, So, ngayon, umangat na siya, So, ilipat lang natin dyan. So, pagdating diyan sa kulay blue, pwedeng mag-bounce back yan si Wave. So, I mean pull back. Pagdating diyan kasi may resistant eh. So, pwedeng So, baka magkonso-konso lang siya muna dito, bago siya angat ulit. So, titingnan natin kasi dito may na. So, dapat itong presyo niya mag-hold itong kulay blue dito sa bandang yan, yung support naman natin nasa 12.30. So, dapat hindi siya malaglag. Kasi kung malaglag siya, pwedeng gumanon yan si Wave. So, babalik yan dito. Ito naman, dapat pag bumagsak siya diyan, kailangan niya mag-hold din diyan. O mag-bounce back, So, titingnan natin. Nasa gitna pa siya ng ating channel. Target price ng ating mga broker naman ay wala. Wala. Hindi pala natin nakuha. So, may chance pa na bumalik yan dito sa taas sa ating trend line, si Philwave, So, may mga demands dito, maraming mga buyers. So, pag naputol yung kulay green na yan, so may chance na aakyat na yan si Ali, tutudo na. I mean, Wave. Ali palang Ali. So, si Plus, gamings din. So, kabuang direction ni Plus is downward, downward siya. So, puro bagsak. So, pero nakabawi. Last nating review na pwedeng bumaba dahil may demand dito pero hindi niya ginawa. Ang gusto niya, umakyat, Yan, so, akyat siya. So, akyat. Doon tayo sa akyat. Sige. So, nag-try siyang dati, yung kulay blue na ma-break niya pero hindi niya kinaya, So, nag-pull back siya. So, nagpunso konti dito. Ngayon, medyo lakas-lakas. May volume na 1.19. So, kailangan niyang i-break itong kulay blue na yan. O, yun, nag-resist,
nag-resist siya. So, medyo malakas-lakas konti yang ano, pero pag nakaya niya ng i-break na yung kulay blue, pwede na siyang umangat dito din sa 13 banda. So, itong kulay blue naman sa baba natin, kailangan mag-hold yan siya diyan, ano, dito. So, saan ba natin nakuha yan? Sa 1 hour time frame yata. So, dito yata banda. Ayan o, dito nanggaling yan may mga support at resistance tayo diyan sa kaliwa. Nanggaling. So, kailangan talaga i-break na niya tong 11.9 para umangat siya doon sa taas. C+. At kung hindi niya kaya na medyo mahina siya, baka balikan tong kulay green. Ano, yung i-liquidate niya yan tapos baka saka siya bounce back. Pero magalaw siya ngayon, no? Maraming pumapasok talaga, 1.78 na yung volume, ano. So may volume siya ngayon. So target price naman nating mga broker nasa 26, 27, 28. So nasa taas doon. So ito mga buray na yan kasi wala ano yan. So nasa taas. So dito yan maging mga resistant sunod yan pag umangat na dito. Kailangan mo na ng 13.34 i-break ni wave plus pala plus. So target price nasa taas dito banda, no? Itong kulay pula, yun yung i-hit ni plus titirahin niya. So long term gano'n lang din naman pero ingat-ingat lang din kasi downward baka matagal-tagal pa yan kasi kailangan niyang bumawi talaga, mag-break ano ng mga resistance kasi downward siya direction eh. Okay lang sana kung upward direction. So downward siya eh. So 7-Eleven. So 7-Eleven, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At sa Doodle naman, sa US market naman yan, si Uplodor sa Pinas market. Ano. So 7-Eleven, dito nagkonso-konso lang siya. Ano. Wala pa rin talagang lakas na humataw. So kailangan talaga niyang i-break. So maraming mga demand dito. So kailangan talaga i-break niya yung 35 para siya ay humataw. So maraming mga seller dito banda. So bumubuo. So maaari yan si pwedeng gumanon diyan, kunso pa, baka magtagal-tagal magkunso to dito sa baba. So baka magganon-ganon lang din yan si 7-Eleven ano. So titingnan natin kasi medyo tapos na yung nagkapirmahan na, pumirma na si Trump, bukas pipirma naman yung kabila. So baka yung mga consumer stocks ay gaganda na kasi marami ng mga taong bibili, magmura na yung mga bilihin, bababa. Kasi 80 na yung ngayon eh. Nasa 80 na yung crudo. Ang oil, per barrel. So, 80 US dollar. So, dati 100 plus, di ba? So, ngayon nasa 80 na. So, umaba na. Ibig sabihin, next month, 3 months siguro, bababa na yung mga bilihin na yan, So, sa ngayon kasi may mga stock pa tayo na nasa mahal na presyo. So, paunti-unti lang yan na So, long term, target price is 60 ng Metrobank kay 7-Eleven. So, pero meron tayong nakitang binubuong dito, cap pattern. Pwedeng bumuo ng malaking cap pattern yan dito. Yan, balikan niya yung presyo niya yan, ni 7-Eleven. So, ganun 80 yung target price natin diyan kay 7-Eleven. Ngayon, mahilig ka naman kay Emperador Brandis. So, nag-form siya ng bullish flag. Ang target price ng mga broker nasa 14, 19, 13, 16. So, dito na banda, Pero pag bullish flag kasi, ang pag-usapan, ang target price niyan, itong poste na to. Yan siya. So, dalhin mo yung poste na yan dito sa taas. Yan. Yan gusto mo, yan yung target price natin, nasa 20, So, nabang ginawa ni, so, nagkonso-konso lang si Emperador. So, yan lang natin yan ilagay din, So, kailangan na i-break tong plug na yan natin. So, pag na-break niya yan, pwedeng humataw yan doon sa taas, Si tawag nito, si Emperador Lights. So, pwede siyang gumanon doon sa taas. So, yun pa man, yung target price natin ay
nasa 20 nga. So, 20 nga, babalik-balik. Magganon-ganon lang muna yan si Emperador, magkunso-kunso dito kasi may malaking mga ano dyan eh, may mga seller eh. So, yan lang po ating review, mga ka-offloador sa Pinas market at mga kadudol sa US market. Maraming salamat po. 6147 na. 0.53% angat na angat. Kasi bumawi si si ICT. Kung mawala yan si ICT ay wala, bagsak tong PSEI. Kaya ligawan dapat ng mga directors ng PSA na wag umalis si ICT. Pwede man naman siya mag-double dalawa yung niya eh. Parang si PLDT, di ba? PLDT meron sa US eh. So, yan lang po. Maraming salamat. Adios mi amigos, mi amigas, babus.